Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Praise God! It is Friday at po ay oras ng ating Power of Prayer. I hope na lagi tayong excited tuwing Friday upang manalangin at sama-samang manalangin sa ating Diyos amang mahabagin. Amen? So, bago po natin umpisa na ating panalanginan, let us all pray. Let us all bow our heads. Let us ask God na tayo ay kalugdan niya ngayong gabi. Oh Heavenly Father, we praise you. We glorify you. We exalt your name, O God. Maraming salamat, Panginoon, that you gathered us once again upang manalangin. Dalangin namin, Panginoon, ang awat habag mo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming kaawaan. Dalangin namin, Panginoon, na ang gabing ito ay in full concentration, Panginoon, with full attention, Panginoon. Kami, Panginoon, ay magiging sensitive sa ituturo mo sa amin ngayong gabi, sa aming pananalangin. Dalangin namin, Panginoon, that you guide us. At dalangin namin, Panginoon, na kung anuman, Panginoon, ang bumabagabag sa aming mga kaisipan ngayon, Lord, we cast it out in Jesus' name. Dalangin namin, Lord, na makapag-focus ngayong gabi sa inyo. Maraming pong salamat. We bring back all the glory to your name alone. Amen. Yan, praise the Lord. So, kumusta po ang buong linggo, no? Natin? Ano pong mga gusto nating ipahayag ngayong gabi na pasasalamat, no, sa ating Panginoon, sa kanyang kabutihan? Meron po ba na kayo ay tinatago sa inyong mga puso? Na kayo ay excited na i-share at i-declare sa inyo ng ating Panginoon? Meron po ba? Sige, umpisahan ko po. Baka nag-iisip pa. Ayan, no, maraming salamat po sa Panginoon sa buong linggo, sa provision niya. Marami po talagang salamat. Hindi, lagi very open po kami ni Jude regarding sa finances namin, no? Talaga pang gusto ko lang i-testify, last Friday, kasi talagang of course, sinasabi nga nila baka may reserve, malalim daw ang reserve namin. Wala po talaga kaming reserve, Pero talagang siguro ramdam nitong nitong mabait na tao na to. Siya, kailangan mo ba ng pera? Ito. Talagang yung provision ng Panginoon, timing talaga. Talagang sabi niya, ito siya, papaloan kita. Hindi ako nag-approach talaga sa kanya. Talagang kinukonvoy ko ng Panginoon. Siya pa kinundik ng Panginoon. Sabi, ito siya, ipapaloan kita ng ganto, ganyan. Kasi talaga marami nag-aalok ng loan, pero may interest. Alam mo yung halos 50% yung interest niya. Yung ganon. Pero we're not seeking po talaga doon sa loan. Kasi nga, alam po namin, mababahon ka lang ba? Pero praise God kasi yung timing niya talaga, hindi talaga nahuhuli ang Panginoon. So talaga nagulat lang talaga ako na hindi mo ine-expect na may ganun palang way ang Panginoon. So praise God. At isa pa rin pong pinagpapasalamat ko, though ang akin pong lola ay yung nanay po ng tatay ko ay pumanaw na po kahapon. At magsisked po kami ng pag-uwi nga sa Valenzuela this week. Kasi nga po, this coming week din po ang living. So praise God kasi yung provision ng Panginoon sa family at saka yung pagkakaisa ng magkakapatid. Alam ko po talagang very close sila ang papa ko po at saka yung mga kapatid niya very close talaga silang magkakapatid. So magkikita na ulit kami ng tatay ko kasi nasa probinsya po siya. So pag pumunta kami sa Valenzuela, makikita niya na first time in personal si Zane. Kasi hindi niya pa po nakikita yung kasi nga sa Saudi, tapos hindi kami nakakauwi din sa probinsya, hindi rin siya nakakauwi sa Manila. So, ayun nga po, uuwi siya this weekend at by this coming week or Monday or Tuesday po ay
hopefully, no, loobin ng Panginoon ay magkikita kaming magkakapamilya. Except lang nanay ko kasi nasa Saudi pa si mama. So, praise God. May hindi man po inaasahang pangyayari, may bumalik sa Panginoon, pero minsan yung mga gandong pagkakataon, doon talaga yung nagkakasama-sama. Yung parang lahat nung family relatives talagang magkakasama-sama. So, hopefully, no, bigyan ng pagkakataon na makapag-share ng salita ng Panginoon sa araw na iyon. No? At yun po ang pinapanalangin ko, yung courage ba, yung kalakasan, tapang ng loob, yan, to be bold, to declare, and to share the gospel. Ayun po. So maraming pong salamat sa Panginoon. Sa Diyos lang po ang papuri. Ayan, next. Meron pa po? Next. Meron pa po bang gusto mag-testify? Ayan, meron daw po si June. Baka may surprise siya. Parang hindi ko alam. Testingin ko yung mic. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po ay walang surprise. Pero meron pong good news. Yung nakaraan po ay after ng POP ay meron po akong interview. So natapos po tayo ng mga 10:30, nakauwi. Tapos 11 po ako na interview ng isang company. Actually, ayaw ko po nga sana mag-pass schedule kasi ang una kong nakita ay on-site. Yung on-site po ay siyempre sa Manila, sa Ayat, at masyadong malayo. Pero po, nagpa-schedule pa rin ako just to see. Kasi bihira lang po yung tumatawag sa akin. Sabi ko, Lord, baka ito naman yan. So, nung tumawag po siya, nung nakausap ko siya, nag-zoom po kami. Sabi niya, work from home yung opening. And so, natuwa naman po ako. No? Tinignan lang yung resume ko. Sabi niya, ikaw naman it looks like ikaw ay qualified. I have a few technical questions. Ano lang to, basic. Tingnan ko lang kung paano ka sasagot. Nakasagot naman po ako. So, parang technical question tapos in layman's term. So, parang explain ko daw. Okay naman. Sabi niya po, last week ay nintay ko pa rin na i-interviewin po daw ako ng client within dapat ngayong linggong ito. Hopefully tomorrow, wala pa po siyang balita wala pang email. Ang nakakatuwa po noon, the next day, tumawag po yung dating company na dinecline po namin na ang offer ay, nag-apply ako ulit sa kanila kasi nakita ko may engineering post na work from home. Pero yun daw ay hindi na work from home, on-site na lang. Ang lapit lang po sa Clark. So, nasabi niya, ang opening namin ay work from home pa rin, pero ang schedule nga, Saturday, Sunday, Monday. 3 araw lang. Sabi ko yan actually yung offer sa akin noon, na-decline ko na. At ang totoo po noon, parang iisipin mo, eto na naman siya. Kung nanay ko po ang tatanungin niyo, sabi niya, baka naman gusto niyong subukan muna, maintindihan naman kayo ni Lord. Nagkakaintindihan naman kami ni Lord. Na hindi talaga yon. Kami po, ang conviction namin ni Cheryl, I know, some might not agree with us, pero alam po namin na yung ganong schedule ay hindi pang Christian. Alam po namin sa amin pong mga puso ay yun po ay ikawawala namin sa simbahan. Ayaw po namin noon, mas mabuti na yung maayos na schedule, yun ang pinapanalangin natin. Hindi maistorbo yung schedule natin. Ayan, nandito po kami, family. At kung yun ay testing ulit, I hope na we pass it with flying colors. We believe strongly na ang Panginoon ay magbibigay ng trabaho na sapat, tama, pasok sa kung anumang range at yun will not cause us na mawala sa simbahan. Bagkus, mas lalo nyo kami makikita rito, mas lalo kayong mananawa sa amin. At mas lalo pong mapapagtibay na pag siya nagbigay, ay hindi ka mapapalayo. Ayun lang po, patuloy po namin iniintay. Salamat po sa mga panalangin nyo. Mukhang malapit na siya. And looking forward sa susunod kong testimony po. Praise God po, yun lang po.
is God, schedule ko na siya next week. Magte-testify una. Yan, naka-appointment na. Yan po, praise the Lord. Meron pa po bang hahabol? Okay. Yung mga tatayo po, alam ko po, mamaya magte-testify sila eh. So, hindi ko sila tatawagin. Ayan po, so, pagpatuloy po natin ang pagbibigay ng papuri, no, sa ating Diyos sa pamagitan po ng ating pag-awit sa Kanya. Sige po, magsitayo po tayo. Ayan, magandang gabi po. Sige po, maulang gabi at biglang nawalang ulan. Salamat sa Lord. At bigla siyang bumuhos kanina habang hindi pa po tayo nagsisimula. Ayan. Ayan, siguro kaya po wala ang iba kasi biglang bumuhos ang ulan kanina. Marami silang mga ano. Ayan. Sige po, samahan niyo po akong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Lord God, salamat po. Hallelujah, Lord. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang
Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang kaming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Isa pa po, awitan pa po natin ang ating Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na haing tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah, Lord. Papuri para sa inyo, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po kayo, Panginoon, ay dakila, Panginoon. Kayo po ang aming Diyos na buhay, Father God. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabay, sa pagmamahal, sa pagyakap, sa pang-araw-araw, Lord God, at hindi lang sa buhay namin, kundi sa buhay ng bawat isa, Lord God. Maraming salamat po sa araw na to, Lord God, na kami po'y nagsama-sama, Panginoon, upang magpanalanginan, Panginoon, magpalakasan ng inyong salita, Lord God. Maraming salamat po, Father God. Gabayan mo po kami, Panginoon. Ganon din po ang mga hindi po namin nakasama ngayong gabi, Father God. Kayo po nawa, Lord God, ang gumabay sa kanila, Panginoon. Kayo rin po, Panginoon, ang aming Diyos, Lord God, na kasama namin ngayon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po lahat ng kapurihan, sa matamis na pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po. Ayan. So, yan. Magandang gabi po. Kumusta na po kayo? Ako, okay naman. So, ayun mga kapatid, papasalamat ako sa Lord for another opportunity na binigay niya sa akin at muli pong makatayo. I thought si Pastor Erwin na ang magtutuloy-tuloy ng ano eh. So,
But salamat sa Panginoon kay Pastor Erwin for covering me for 2 weeks. I think parang 2 weeks ata, no? 2 weeks or almost 3 weeks na wala po ko. But before I share, mga kapatid, let me take this opportunity na magpasalamat po sa inyo. Bagamat wala kayong pinadalang pera sa akin. Joke lang po. Para pambayad ko sa ospital. Hindi. Salamat po. Kidding aside, salamat po sa inyong mga panalangin. It really helps a lot, mga kapatid. So, ramdam ko po ang inyong panalangin at nawa sa gabing ito ay wag po tayo magsawa sa panalangin dahil may kapangyarihan po ang panalangin. Ang Panginoon po natin ay sumasagot sa panalangin. Amen? Amen. So, sige po, bago tayo tumungo sa salita ng Diyos, samahan niyo po ako. Let's just seek the presence and the wisdom of the Lord as we study His words. Hallelujah. We praise you and we honor you, Lord God. We just want to thank you for this one-of-a-kind experience that you are giving us, Lord. A privilege to come before the throne of grace. Hayaan po ninyo, Lord, na before we come to the throne, Lord, ay busugin niyo po kami na yung mga salita. Hayaan niyo po na ang iyong mga salita ay maging buhay. Ito po ay patuloy na magiging tinapay ng buhay. Ito po ay bubusog po sa amin. Magbibigay ng kalakasan. Magbibigay po, Panginoon, ng kapaniwaraan, Panginoon, kung kami po ay dumarating sa panahon na nawawala na po ang aming paningin sa inyo. Hayaan po ninyo na yung banal na spiritu ang patuloy po na magturo sa amin at hindi lamang po namin ito marinig, but higit sa lahat, Panginoon, turuan niyo po kami na makita kayo in a fresh and in a new way. High and lifted up, sovereign and in control of everything. Again, Panginoon, we want to give you thanks and praise in Jesus' name. Amen and amen. Today, mga kapatid, we do believe that we are living in changing times. Amen? So, iba na po ang panahon na ating pong ginagalawan ngayon. So, at yan po ang katotohanan na ating pong dapat harapin. Natatanda niyo pa po ba ang picture na to? Familiar po ba kayo sa picture na to? Manila Bay. Correct. Diba? Ano na po itsura ng Manila Bay? Diba? Ganyan-ganyan, diba? Ang ganda-ganda. Pero ngayon, mga kapatid, ang Manila Bay ngayon, pag tinignan natin, diba? Parang punong-puno na ng mga establishments. And as far as changing times is concerned, mga kapatid, ganito po tayo dinala ng teknolohiya po natin. So, ganyan po nung araw mag-selfie ang mga tao. Apple yan, Apple. Ganyan sila mag-selfie ngayon, di ba? Pero ngayon, ang cellphone mo ngayon, sobrang liit na, no? Pero nung araw, ganyan po magse-selfie. Nakapag-selfie po ba kayo ng ganyan? Hindi, ano? And, mga kapatid, the only constant in this world is change. Tama po ba? Pagbabago. Yan lang po ang constant na nangyayari po sa mundong ito. Because change is what? Inevitable. Hindi po natin yan mawawala. Dahil yung dati, wala kang rayuma, pag tumanda ka, nagkakarayuma ka. Di ba? So marami ka ng sakit-sakit sa katawan. Things change, mga kapatid. People change. Places change. Friends change. Careers change. Economies change. But God never changes. Because God is unchanging. Amen? Praise God. Because we have an unchanging God. So sabi nga po dito, in changing times, our greatest comfort is an unchanging God. People change, but God does not. Because He is already perfect, He cannot change for better or for worse. And theologians call this as the immutability of God. Because He knows what we will or will not do.
He's never caught by surprise, and He knew us from beginning to end and chose to love us with an everlasting love. Malachi chapter 3 verse 6 says, I, the Lord, do not change. Therefore, you, O sons of Jacob, are not consumed. Yung word, yung Hebrew word po na ginamit sa Lord, ang ibig sabihin po niyan ay eternally existing. Yahweh is independent. He is self-sufficient. He is unchanging. He is all-powerful. And He is a covenant keeper. Numbers 23 verse 19 says, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. Sabi po ni Wayne Grudem ay ganito, God is unchanging in His being, perfections, purposes, and promises, yet God does act and feel emotions. And He acts and feels differently in response to different situations. The immutability of God is the fact that He does not change and cannot be changed. He cannot improve or change for the worse because He is already perfect. So tonight mga kapatid, ito lang po ang gusto ko pong ipaabot sa atin. At nawa ay maging kalakasan po natin. Kung sa mga panahon na tayo po ay tumitingin sa circumstances natin or situation, but ngayon, ang prayer ko mga kapatid, tumingin po tayo sa karakter ng Panginoon. At nawa sa pagtingin natin sa karakter ng Panginoon, doon po tayo mapalakas. At isa po sa kanyang karakter ay ang hindi po nagbabagong Diyos. Amen? So tayo po ay nagbabago, pero ang ating Diyos ay hindi po. God is unchanging. You can depend on Him. So, tatlong bagay lang po ang gusto ko pong ipaabot sa atin. Number 1, God's love for me is unchanging. And this gives me security. God's word for me is unchanging. This gives me stability. And God's purposes for me is unchanging. And this gives me serenity. So, number 1, God's love for me is unchanging. This gives me security. Jeremiah 31:3. The Lord appeared to him from afar, saying, I have loved you with an everlasting love. Mga kapatid, God loves you and me. And there's nothing you can do to make Him love you less or love you more. Amen? Psalms 36 verse 5. Your steadfast love, O Lord, extends to the heavens, your faithfulness to the clouds. Psalms 119 verse 159. Your love never changes. Mga kapatid, His love is not based on my performance. His love is based on His character. Amen? So, kung bibigyan nga po tayo ng performance evaluation ng Lord, bagsak tayo, di ba? Pero salamat sa Lord, hindi po siya tumitingin doon. But ang pag-ibig niya ay lagi pong naka-anchor sa character. 1 John chapter 3 verse 1. See how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God, and such we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. You know this song? Yeah. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Sarap, di ba? Amen. Ito pa. Siguro familiar tayo lahat dito, di ba? Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Sing with me.
Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Praise God. That's the character of God. Sabi po ni Bernard of Clairvaux, the truest measure of God's love is that He loves without measure. Mga kapatid, sabihin mo nga to sa sarili mo. Let's just say it with all of our hearts. God loves me forever. Mahal ako ng Panginoon magpakailanman. Amen. Magkabali-bali at umahal ang buhay po natin, mga kapatid. Mahal tayo ng Panginoon. Amen. So, number one, God's love for me is unchanging and this gives me security. Number two, God's word for me is unchanging and this gives me stability. Why? It gives us stability. Isaiah 40 verse 8. The grass withers and the flowers fade, but the word of our God shall stand forever. Psalms 119:89, 151 to 152. Your word, O Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. All your commands are true. You establish them to last forever. Sabi po ni J.I. Packer ay ganito, all your commands are true. The word translated true in the last verse carries with it the idea of stability. When we read our Bibles, therefore, we need to remember that God still stands behind all the promises and demands and statements of purpose and words of warning that they are addressed to New Testament believers. These are not relics of a bygone age, but an eternally valid revelation of the mind of God toward His people in all generations, so as long as this world lasts. God said it, I believe it, and that settles it. At yan po ang statement of faith po natin. Matthew 5:18, truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished. John 10:35, and Scripture cannot be broken. God's word, mga kapatid, as the final authority. It means believing what He says instead of believing what people say. It means believing what He says instead of what Satan says. It means believing what He says instead of what the circumstances say. It means believing what He says instead of what your heart says. Sabi po ni Billy Graham ay ganito, I've read the last page of the Bible. It's all going to turn out alright. Amen? Sa kahululihan, mga kapatid, God will triumph in this evil world. Revelations 22. At pupunta po tayo rito sa series po natin, God willing. Then He showed me a river of the water of life, clear as crystal, coming from the throne of God and of the Lamb. In the middle of its street, on either side of the river was the tree of life, bearing 12 kinds of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. There will no longer be any curse, and the throne of God and of the Lamb will be in it, and His bondservants will serve Him. They will see His face, and His name will be on their foreheads. There will no longer be any night. They will not have need of the light of a lamp nor the light of the sun, because the Lord God will illumine them, and they will reign forever and ever. Behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to render to every man according to what he has done.
So ang salita ng Diyos, mga kapatid, is meant for our good. It is meant for our blessing. And it's meant for our protection. So, whenever we ignore God's word, we don't break them. They break us. Amen? We thought that we are breaking God's law? No. Whenever, hindi naman po tayo inalis ng Lord doon eh. Dadanas at dadanas pa rin po tayo ng consequence. So, mas masarap po ang sumunod sa salita ng Diyos. Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. So, ano po na pag-aralan natin? Yung love ng Panginoon, it gives us security. Yung word niya, it gives us stability. And last, yung purposes niya is unchanging, and this gives me serenity. 1 Samuel 15:29, God is not a man. He does not change his mind. What causes man to change his mind? Bakit po nagbabago ang isip ng tao na hindi kagaya ng Diyos? Because he does not know the future. Diba? Hindi natin alam kung ano nang hawak sa susunod na future. Kaya pabago po tayo ng isip. He lacks the foresight and means to execute it. Psalms 33 verse 11, the plans of the Lord stand firm forever, the purposes of His heart through all generations. You can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. At ito po isa sa mga paborito ko at isa po sa mga lagi ko pong pinangawakan. Ano po sabi ng Romans 8:28? And we know that God causes all things. Sa Bisaya nga, tanan-tanan. Diba? Lahat, mga kapatid. It includes our bad decision, include our good decisions. Lahat po, it encompasses. Para saan po? To work together for good. To those who love God, to those who are called according to His purpose. Yan po ang purpose ng Lord for the good of those who love us. Kaya never mo at dapat i-claim ng sino man ito na hindi po anak ng Diyos ang promise po ng Romans 8:28. Because matutupad lang yan to those who love God. Pag hindi mo love ang Lord, you cannot claim this promise. And ano po ang ultimate reason ng Lord? To become conformed to the image of His Son. Christ likeness. Yan po ang purpose ng Lord sa atin. Think about this. God's purposes are greater than my problems. So, as an application mga kapatid, at dito na po ako magtatapos, we should accept God's love because this gives us security. We should believe God's word because this will give us stability. And we must commit to God's purposes because this will give us serenity. So, again, God is unchanging. You can depend on Him. Amen? So, sa gabing ito mga kapatid, salamat sa Lord. Dahil meron po tayong Diyos na hindi po nagbabago, meron po tayong Diyos na kailanman ay hindi po magmamaliw ang pag-ibig niya po sa atin. Saglit po tayong manalangin bago po tayo dumako sa ating pong panalanginan. Lord, again, Lord, we cannot fathom, Panginoon, yung pag-ibig mo po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ang karakter mo po, Panginoon, ay hindi po nagbabago. So pagka dumadating po kami, Lord, sa panahon ng aming pong mga kahinaan, tulungan niyo po kami, Lord, na huwag pong tumingin sa sitwasyon o circumstances na meron kami. Batigit sa lahat, Lord, tulungan niyo po kami na tumingin po sa inyo. Na Diyos na kailanman ay hindi po magbabago, Diyos na kailanman ay tapat, Diyos na kailanman, Panginoon, ay always sovereign and always in control. Salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, Lord, hayaan mo at tulutan mo, Panginoon, na manalangin kami
At turuan niyo po kaming manalangin, Panginoon, sapagkat hindi kami marunong manalangin. Hayaan niyo po, Panginoon, na gamitin namin ang panahon na ito, Panginoon, upang pagpalain ka, sambahin ang ngalan mo, at patuloy, Panginoon, na kayo po ay hanapin, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, so wala po tayong handout, but mag-a-assign na lang po tayo ng kanya-kanyang mga prayer request. So, may 5 slides po tayo. Request ka po sa first slide natin si Pastor Nat. Next is Pastor Erwin. Third is si Sister Sheila. And then, akala nga saan ba yan? Ito po kay Sister Sheila. And then, ito po sa ako po. And then, Nay, okay lang po. And then, dito po sa healing, sabay-sabay po nating ipapanalangin. Ano po? At saka yung mga personal request, sabay-sabay po natin siyang ipapanalangin. Mag-cue na lang po ako kapag niya po yung item na dapat nating ipanalangin. Okay po. Ulitin ko po si Pastor Nat po sa first slide. Ito po. Second is Pastor Erwin. Next is Sister Sheila. And then ako po. And then si Nanay po. And then sabay-sabay po tayo mananalangin sa mga susunod na mga items. Sige po. Tayo po ay mananalangin at bago po tayo manalangin, awitan muna natin saglit ang Panginoon. At awitin muli natin yung kinanta ni Sister Sheila kanina. At panalangin natin na iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. At muli po nating awitan ng Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay sumaglit po munang tumayo. At tayo po ay muli pong awitan natin ang Panginoon sa gabing ito. Sige po, handa po natin ang ating mga puso at isipan. Bago po tayo manalangin, sambahin po muna natin ang Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamo sa iyo isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, masamo sa iyong pagkilos, at sa hig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo
Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sinasamba ka po namin, Panginoon. Patuloy ka po naming dinadakila, O Diyos. Salamat, Panginoon. Kayo ang Diyos na hindi po nagbabago. Salamat, Panginoon. Kayo ang Diyos na tapat. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig niyo. Sa kabila ng aming pagiging hindi tapat, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming iniibig at patuloy niyo po kaming minamahal, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na pwede po naming tanganan, O Diyos. At ito po kailanman, Panginoon, ay magbibigay po sa amin, Panginoon, ng kalakasan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong purpose sa aming mga buhay. At ang ultimate goal nito, Panginoon, is to be Christ-like and to be with Christ, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Malaya kaming makakatulog sa inyo. Come before the throne of grace. And there in the throne of grace, we will find grace and mercy to help us in our times of need. Lord, marami pong salamat sa gabi ito. Help us to focus our eyes on you, not on our circumstances, not on our situation. Help us to see, Lord, that we have a big God, a great and a wonderful God. God who never change, an immutable God. Hallelujah, Panginoon. Sambahin kayo, O Diyos. Samahan niyo ako, mga kapatid. Panalangin po natin at ilapit po natin ang ating pong bansa sa gabi ito. Panginoon, sa gabi ito, Lord, ay nilalapit namin sa inyo ang aming pong bansa. Humingi kami ng awa po ninyo, Lord. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon. Kami po ay makadulog. Lapit po sa inyo, Lord, ang kalagayan po ng aming bansa. Una sa lahat, Lord, tinataas namin sa inyo ang aming mga leaders. Lord, we pray for our President, Bongbong Marcos. Pray for our Vice President, Lord, Sara Duterte. We pray for our judiciary. We pray for our legislative. We pray for our Chief Justice. We pray, Lord, for our Senate President. We pray, Lord, for the House Speaker, Panginoon. We pray for all our congressmen, our senators, Panginoon. Lord, hanggang sa pinakamaliit na naglilingkod sa aming bansa, we're just praying for them. Lord, patuloy mo po silang kaawaan, lalo na ngayon, Panginoon, na magbabago at nagbabago po ang political landscape po namin. There's such a turmoil, Panginoon, such, Panginoon, na kung saan, Panginoon, nagbabago ang mga alliances. I pray, Lord, patuloy mo po pakailaman ang sitwasyon ng aming bansa, lalo na sa issue po ng aming ekonomiya, Panginoon. Lord, isa po sa malaking problema namin ngayon ay ang pagtaas ng inflation. Dahil pag tumataas ang inflation, Lord, marami po kaming mga kababayan ang hindi po magkakaroon ng malaking purchasing power. At ang kasunod nito, Panginoon, ay kahirapan at kagutuman. Panginoon, tulungan mo po ang aming ekonomiya na makabangon. Patuloy po itong sumagana at magkaroon ng marami pa po mga inflows, Panginoon, ng mga direct investments. Tulungan mo po ang aming mga economic managers, Lord, as they help us, Panginoon, go through, Panginoon, this economic turmoil na meron kami. We pray also for our peace and order, Panginoon, lalo na sa issue ng West Philippine Sea, which is very, Panginoon, volatile, Panginoon, sa mga panahon ito. Panginoon, pakilaman po ang aming peace and order, Panginoon. Lord, let the peace of Christ continue, Panginoon, to reign, Panginoon, sa situation po namin na ito, Panginoon. Lord, O God, mahabag po kayo sa aming po peace and order, Panginoon. Ganon din, Lord, sa issue po ng aming pong edukasyon, Panginoon. Papasukan na naman ang aming mga anak. Marami na naman po kaming mga gastusin at mga bilihin, Panginoon. Lord, we pray, Lord, na i-provide niyo po ang mga pangangailangan ng mga magulang, mga pamilyang Pilipino, Lord, upang mapag-aral po nila ang kanilang mga anak, Panginoon. Lalo na, Panginoon, ang aming mga estudyante, Lord. Tulungan
Tulungan mo po sila. Nawa, pagbuti nila ang kanilang pag-aaral para po sa kanilang maayos na future, O God. Lord, marami pong salamat, Panginoon, dahil alam po namin, Lord, patuloy niyo pong pinapakailaman ng aming bansa. Panginoon, salamat po. We just want to thank you and praise you again in Jesus' name. Amen. And amen. Hallelujah. Sige mga kapatid, samahan niyo po ulit ang panalangin. Panalangin naman po natin ang ating church from Maine sa Target and Carmona. Tuloy din po ang ating mga leaders, ang ating mga pastor, ang mga workers and members. Panalangin niyo po natin sila. Lord God, hallelujah, Panginoon. Lord, sa lahat, Lord, gusto namin kayong pasalamatan, Lord, sa church na sa aming tirahan na binigay niyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa Deeper Life Community Church, O God. Lord, thank you, Lord, sa mga kapatiran ko dito, Lord, sa simbahan ito, Panginoon. Lord God, right now, Lord, we just want to lift the name of our pastors, Panginoon, ng Deeper Life Community Church, Lord, sa Target, sa Maine, ganoon din po sa Carmona, Panginoon. We are asking, Lord, for your mercy, for your grace, Panginoon, sa inyong habagan, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat pastor namin, Panginoon. Lord, I know, Lord, na hindi ganun kadali, Lord, ang kanilang task, Panginoon. Ang buhat-buhat ng kanilang balikat, Lord, sa kanilang task, Lord, sa simbahan ito, Panginoon, ay binigay niyo sa kanila, Lord. Alam ko, Lord, na they are also human, Panginoon, na they need strength, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, hipuin niyo po ang bawat ng aming mga pastor, Panginoon. Lord, bigyan niyo po sila ng kalakasan, Lord, spiritually, O God. Lord, in times, Lord, na sila po ay nangihina, Panginoon, nauupos ang kanilang fire, Lord. Nawa, O Lord, patuloy niyo pong pag-alabi ng apoy ng kanilang puso, O God, Panginoon, sa pakikitungo sa inyo, Lord. Always remind them, Lord, of their purpose, Panginoon. Lord God, gabayan niyo po sila, Panginoon. Palaguin niyo po sila spiritually, Panginoon. Lord, bigyan niyo po sila ng mahabang pasensya at kalakasan, Panginoon. Lord, I'm praying also, Lord, for the leaders of the ministry, Panginoon, ng aming church, Panginoon. Sa lahat ng ministries, O God, na meron ang aming church, Lord, from Praise and Worship Ministry, Lord, sa Seeds Ministry, sa Children's Ministry, O God, sa Women's, O God, sa Sports Ministry, O Lord, lahat po ng ministeryong ito, Lord. I'm praying, Lord, for all the leaders, Panginoon, na huwag magsawa, Panginoon, na magsilbi sa inyo, Panginoon, huwag mapagod, O God. Lord, bigyan niyo po sila ng walang humpay na kalakasan, Panginoon, sa pagsisilbi sa inyo, Panginoon. Lord, I'm asking also, Lord, for the ministries, Lord, na wala pang leaders right now, Panginoon. Nawa, Panginoon, punan niyo po ito, Lord. Humipo kayo, Lord, ng isa sa aming mga membro, Panginoon, na mag-stand out, Panginoon, upang hawakan itong ministering ito, Panginoon. Lord God, I'm praying also, Lord, for the members of the church, Lord. My family, Panginoon. Lord God, alam ko pong alam niyo, Lord, ang mga laman ng mga isipan at puso ng bawat miyembro namin, Panginoon, ng aking mga kapatiran, O God. Lord, hindi ko man, Lord, alam kung anong pinagdadaanan nila, kung anong season sila ngayon, Panginoon. Pero naniniwala po ako, Lord. Naniniwala po kami, Lord. You are an unchanging God, Panginoon. Alam ko pong kaya niyo pong abutin, Lord, ang mga pangangailangan ng aking mga kapatiran, Panginoon. Lord, kung nasaan man po ang aking mga kapatiran, kung ano man po ang kanilang pinagdadaanan, ano man po, Lord, ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, pinapanalangin po namin ito sa inyo, Lord. Inaangat po namin ito sa inyo, Panginoon. We believe and we have faith, Panginoon. Hindi niyo po kami bibiguin, Panginoon. Noon hanggang ngayon, hanggang magpakailanman, Panginoon. We have faith in you, Panginoon. Kabagayan niyo po kami, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong bigyan kami ng proteksyon, Panginoon. 10 ng mga mahal ko sa buhay, Lord. 10 ng mga kapatiran ko sa church, Lord. Our pastors, leaders, and members, Panginoon. Give us a protection, Panginoon. Lord Jesus, we trust in you, Panginoon. Alam ko po, Lord, never kayo nagkulang, Panginoon. Lord, ito po ang aming samot panalangin, Panginoon.
Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, patuloy po tayong manalangin para po sa Seeds Activity Arise, sa Praise and Worship Seminar, Church Improvement, Purchase of Additional Funds, Laptop, Speakers, Kids Surub Improvement, and Regular Sunday Service. Amen, Lord God. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa araw na to, Panginoon, at kami po ay nagsama-samang magpanalangin ng Lord God. Dalangin po namin, Lord God, sa Seeds Activity, Panginoon, sa Arise, Lord God. Although, Panginoon, wala pa po tong exact date, Lord God, nawa i-bless mo po ang mga kabataang ito, Lord God, na magkakandak ng activity na to, Panginoon. Nawa, Panginoon, hipuin mo po sila, Lord God, ang mga kabataang ito, Panginoon, sa kanila pong magiging activity, Panginoon. Ganun din po, Father God, we also praying, Lord God, for the Praise and Worship Seminar, for Father God. Nawa, Panginoon, although wala rin po itong date pa, Lord God, pero I know, Panginoon, na kayo po ang mangunguna, Lord God, sa seminar na to, Panginoon. At alam ko po, Lord God, ang seminar na to, ang Praise and Worship, Lord God, ay magkakaroon po sila ng pag-uusap, Lord God, na magkakasama-sama sila, Panginoon, para sa seminar na to, Panginoon. Hindi lamang po ito, Lord God, para sa kanilang skills, Lord God, pati na rin po, Panginoon, sa pananinilbihan at tamang paninilbihan sa inyo, Panginoon. Dalangin din namin, Lord God, ang church improvement namin, Panginoon. Although, Lord God, hindi po perfect ang aming church, Panginoon, pero kayo po ang aming kasama, Panginoon, sa aming church, Lord God. Everything is perfect, Lord God. At alam ko, Lord God, na i-bless mo po kami, Lord God, sa mga needs ng aming church, Panginoon. Ang church na to, Panginoon, ay ibinigay mo, Lord God, hindi lang para po sa amin, Panginoon, para na rin, Panginoon, sa mga naliligaw, Lord God, na hinahanap ka, Panginoon. We are praying, Lord God, for the additional, Panginoon, sa mga pangangailangan po ng aming bahay panambahan, Panginoon, ng mga electric fan, Panginoon, laptop and speakers, Father God. At alam ko po, Panginoon, kayo po ang mag-provide nito, Panginoon. At alam ko po, Lord God, na hindi man ngayon, Panginoon, but alam ko po sa tamang oras, Lord God, ibibigay niyo po ito sa amin, Lord God. Ganon din po, Panginoon, ang aming kids improvement, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang magbigay, Lord God, ng aming pangangailangan, Lord God, pagdating po sa aming kids improvement, Lord God. Alam ko po, Panginoon, ang mga batang ito, Panginoon, ay malapit sa inyo, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, ipoprovide mo po ito para sa kanila, Lord God. Alam ko po, Panginoon, magbibigay kayo, Panginoon, ng mga tao, Lord God, na magbibigay, Panginoon, para po sa aming church improvement, Lord God. And lastly, Lord God, for our regular Sunday service, Panginoon, nawa, Lord God, dalangin ko po, Panginoon, nagabayan mo po ang mga miyembro namin, Panginoon, sa pagpunta nila dito sa aming church, Lord God. At Lord God, kayo rin po, Panginoon, ang gumabay, Panginoon, sa mga tao, Lord God, na wala pa po silang church, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang gumabay para po makita nila po ang aming church, Lord God. Para po sa kanila po ay makarating po sila dito, Father God, at makakilala po sila sa inyo, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang manguna sa amin tuwing linggo, Lord God. Ganon din po sa mga aming miyembro, Lord God. Pag-ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa inyo po lahat ng kapurihan sa matamis na pangalan mo lamang, Jesus. Amen, amen. Yes, Lord, sa pagpapatuloy po ng aming panalanginan, patuloy po namin ipinapanalangin ang bawat ministeryo na meron po ang aming simbahan. Sabi po sa iyong salita, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Lord, alam po namin ikaw lang nagpapala ng bawat ministeryong meron kami. Lord, we pray for all the ministry that we have. Alam po namin, Panginoon, kalulugdan mo ang bawat ministeryong ito. At alam po namin, Panginoon, na ikaw lamang ang mapapapurihan ng mga ministeryong ito. Sa amin pong Power of Prayer,
Praise and Worship, Multimedia at Seeds Ministry. We lift them up to you. Dalangin namin, Panginoon, your wisdom sa mga leaders ng bawat ministry na ito para ma-lead nila effectively ang ministeryong hinahawakan nila. We pray, O God, that you grant each servant with humility, na ikaw pa rin, Panginoon, ang titingnan. Lord, ikaw pa rin, Panginoon, ang pag-aalaya ng kanilang serbisyo. May we, O Lord, may we have the servant's heart. At dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat leader ng mga ministeryong ito ay pagkakaloban mo ng deep understanding sa hinahawakan nilang ministeryo. At dalangin po namin, Panginoon, na maging focus lang ang bawat namumuno na ito sa iyo. At dalangin namin, Panginoon, na sa bawat ministeryong ito, Lord, mas darami pa, Panginoon, na magpa-participate, gagaya po ng aming POP. Lord, marami pa kami, Lord, na makikita, Lord, na mga taong may desire na manalangin corporately. At dalangin namin, Panginoon, na sila ay magte-testify na ang panalangin, Lord, ay kanilang hininga. At dalangin po namin, Lord, ang aming praise and worship, Lord, sa lahat ng humahawak ng ministeryong ito. Dalangin po namin, Lord, ang spiritual growth ng bawat isa. Apart from their skills, Panginoon, yung kanilang puso, Lord, ay patuloy mong i-purify. At ganun din po sa lahat ng miyembro ng multimedia. Ikaw rin po ang gumamit ng ministeryong ito, Lord, para maabot ang lahat or congregation para sa iyong kapurihan. And Lord, we pray, Lord, kagaya ng panalangin kanina, Lord, ni Pastor Erwin, for the Seeds Ministry, Lord, na wala pang tumatayong leader. Prepare his or her heart, Lord, na siya po ay ihanda nyo, na siya ay mag-lead sa ministeryong ito, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na sa lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito, Lord, mapa-equipment man ito, God, O Lord, we pray for your provision, so God, O Lord. Dawa, Panginoon, ma-provide, Panginoon, ang mga pangangailangan, O God, upang maging effective, Lord, ang pagganap ng mga ministeryong ito, Lord. Maraming pong salamat, Lord. We lift up to you these ministries. In Jesus' name, amen and amen. Tayo po ay manalangin para sa ating parents and couple, kids, women, singles, horses, Jade, and she leads to new ministry. Salamat po aming Ama sa gabing ito, Panginoon. Patuloy po namin dinadalangin ang mga parents and couples, Panginoon, na patuloy po sila, Panginoon, na hindi manawa, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, O Diyos. Ikaw po ang Diyos na dakila sa kanilang buhay bilang isang magulang, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa kanilang mga puso, O Diyos, sapagkat, Panginoon, na wala po, Panginoon, na maging matibay, Panginoon, na pananalangin kundi mo po kung sasamahan, Panginoon. Ang bawat couples, Panginoon, ang bawat isa, O Diyos, ay patuloy, Panginoon, na pag-alabin mo po ang kanilang mga puso sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Huwag maghinawa, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na magsilbi sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lamang po, O Diyos, ang aming pag-asa. Ikaw po ang aming lakas, Panginoon, bilang isang magulang, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, at dalangin po namin ang mga kids, Panginoon, na patuloy po silang bigyan ng protection, at patuloy na kalakasan, kalusugan, pangangatawan, Panginoon. Bilang isang mga kids na ito, Panginoon, ikaw po ang patuloy na yumakap lagi sa kanilang puso, sa kanilang buhay, Panginoon, hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon, ay makita po nila na ang kanilang paglilingkod, Panginoon, sa kanilang mga magulang, ay makita, Panginoon, kung paano maglingkod, Panginoon. At sa kanilang paglaki, O Diyos, na patuloy po sila, Panginoon, na pangunahan lagi sa Panginoon sa bawat bahagi ng kanilang buhay.
Salamat po sa kanilang mga kalusugan, Panginoon. Lord, salamat po, O God, maging sa women, O God, na ang mga nanay, Panginoon, na patuloy mo pang ilagay sa aming mga puso, O Diyos, ang paglilingkod sa iyo, O God. Patuloy pong palakasin ang aming mga buhay. Patuloy mo po, Panginoon, ilagay sa aming puso, O Diyos, na ikaw lamang po ang aming gabay, Panginoon, hanggang sa kami po, Panginoon, ay patuloy na mawala po, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, aming Ama, O Diyos. Dalangin po namin ang singles, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na magkaroon po kami ng isang namumuno, Panginoon, sa mga singles, Panginoon. Si Sister Jade, Panginoon, ay patuloy mo po bigyan siya ng kalakasan, O Diyos. Patuloy mo po siya, Panginoon, ng bigyan ng patuloy na ang puso niya, Panginoon, ay maging manguna po sa mga singles, O Diyos. Maraming salamat po sa bawat bahagi ng mga ministry na ito, Panginoon. Pangunahan mo po ang bawat isa, O Diyos. Salamat po, aming Ama, sa pangalan mo po, Jesus. Amen. Sabay-sabay po nating ipanalangin ang healing para kay Sean at sa mga kapatid po natin na nagpapagaling pa rin po sa kanilang mga karamdaman. Let us all pray. Yes, Lord, we pray, O God, Lord, kay Sean, O God, Lord. Dalangin natin, Panginoon, na yung kanyang kondisyon, Panginoon, wala na po siya magiging episodes, O God, O Lord, or attack, Lord, yung pagbilis ng pagtibok ng kanyang puso, O God. We pray, Lord, ikaw po ang mag-ingat kay Sean, O God, O Lord, at ikaw po, Panginoon, ang bigay sa kanilang kalusugan, O God, O Lord, mabuting kalusugan, O God, at we pray, Panginoon, protect him, O God, from other illnesses, O God, maging ang kanyang family, O God, Lord, ikaw, Lord, ang manguna, O God, give them wisdom, O God, O Lord, sa mga pagkakataon, O God, O Lord, na si Sean po ay nagkakasakit, O God, O Lord. We pray, O God, O Lord, your provisions, O God, sa buong family, O God, O Lord. Ikaw, Panginoon, mag-protect sa kanila, O God. Maging, Panginoon, sa aming po mga kapatid na may mga karamdaman, O God. We pray, O God, O Lord, sa iyong pagpagaling sa kanila. You are our great healer, O God, Lord. Ikaw ang Diyos, Lord, na makapagpagaling sa kanila, Lord. Wala pong imposible sa inyo, O God, O Lord. Restore their health, O God, Lord. Restore, O God, O Lord, yung kalusugan nila, Lord. At bigyan mo po sila, Lord, ng malusog na pangangatawan, O God, Lord. Alam-lala sila, Pastor Nat, O God, Lord, si Tatay Paul, Lord, si Tatay Puyat, O God, Lord, si Brother Elmer, at saka yung iba po namin mga kapatid, Panginoon, sa simpleng sakit pa lang ng katawan, sakit pa ng ulo, ubusipon, O God, Lord, we ask, O God, Lord, for your healing, O God, Lord. Relieve them, O God, Lord, from any discomfort, O God, Lord. Bawiin mo ang nararamdamang sakit nila. Cause this, O God, Lord, na sila ay magdepende lang sa iyo, O God, Lord, at ikaw sila ay maniniwala at mananampalataya na sila ay gagaling sa anumang karamdamang meron sila, O God. Maraming pong salamat sa inyo, O God, Lord. Patuloy po natin ipag-pray ang mga prayer request ng ating mga kapatid. Prayer request po ni Sister Miriam at ng protection po ng ating mga seniors at mga OFWs po na meron tayo or mga kapatid natin na mga mahal sa buhay. Yes, O Lord, patuloy po namin inilapit sa iyo, Lord, ang case ni Sister Miriam, O God, O Lord. We pray, Lord, for your favor and provision, O God. Lord, we pray, Lord, na ikaw kumilos sa kasong ito, Lord. Dawa, Panginoon, Lord, maibalik na po sa kanila yung dinown nila, Lord, sa bahay, O God. We pray, Lord, na sila, Panginoon, ay manalo sa kasong ito, God. Lord, dalangin namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kakumpletuhan sa kasong ito, yung kapartner po nila, Panginoon, sa case na ito, Lord. Ikaw rin po, Panginoon, ang magbigay ng way upang makumpleto nila yung mga requirements para tuloy-tuloy po ang kaso, Lord. Lord, pagpalain mo ang family ni Sister Miriam. Maging, Panginoon, ang lahat ng seniors namin, Lord, sa simbahang ito. We pray for your protection, O God, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, hawakan mo ang kanilang mga buhay. At dalangin namin, Panginoon,
sila. Tapos mahabang oras, O God, O Lord, na sila ay makakapagsilbi sa inyo. Pakaingatan niyo rin po, Panginoon, ang mga mahal sa buhay ng ating mga kapatid na nasa ibang bansa, Lord. Ikaw, Panginoon, ang magpala sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, na sila rin po ay magpatuloy sa pananalangin at pagsamba sa inyo, O God, Lord. We pray, Lord, na sila ay makakita rin, O God, Lord, ng church, O God, na kanila pong magiging pangalawang pamilya, O God, at sila ay mas malayo, mas malapit, O God, O Lord, sa iyo. At dalangin po namin, Panginoon, na mas lalago sila spiritually, Lord, kahit nasaan sila, O God. And provide, O God, O Lord, their spiritual needs, O God, Lord. Maraming pong salamat. Pati po natin ipag-pray sila, Brother Jomar at Brother June. Lord, we pray, O God, Lord, your favor sa schedule ng kanilang trabaho. Nagawa, Panginoon, magkaroon po ng weekend off, Lord, si Brother Jomar, si Sister Jaisel, para po sila, Lord, ay makapagsimba, makapag-worship, O God, makasama namin sila, O God. Dalangin namin, Panginoon, na hipuin mo, Panginoon, yung supervisor o sino mang leader, O God, O Lord, ni Brother Jomar, O God. Nawa, Panginoon, maunawaan nila, Panginoon, na ang Sunday ay importante, O God. We pray, Panginoon, na ikaw, Panginoon, din ang mag-grant ng kanilang panalangin, Lord, to have a baby, O God. We pray, Panginoon, that you prepare Ate Jaisel, O God, O Lord, na yung kanyang body, Lord, to carry a baby, Panginoon. We pray, O God, O Lord, at ikaw, Panginoon, ang magpapala nito, Lord. Sa iyo lang nanggagaling ang buhay, Panginoon, O God, Lord. Prepare niyo po silang dalawa, Panginoon, sa iyong biyaya na anak nila, Panginoon. Lord, we also pray, Panginoon, sa panalangin ni Brother June, Lord, na magka-work po siya, Panginoon. We pray, Panginoon, na siya po ay pagkalooban nyo ng trabaho na kahilingan niya, O God. We pray, Panginoon, well-compensated job na weekend off, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na magpala, O God, O Lord, sa kanya. And we pray, O Lord, for Ems Balmes, O God, O Lord, sa kanya pong kalagayan na siya po ay may breast cancer. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon, Lord. Ikaw po, Lord, ang Diyos na nagpapagaling, O God, Lord. Gagaling, O God, O Lord, si Ems. At dalangin po namin, Panginoon, sa kanya pong kondisyon. Dalangin po namin, Panginoon, na siya, Panginoon, ay mas lumapit sa inyo. Magtiwala lamang siya, O God, O Lord, sa inyo. At increase her faith, O God. At dalangin po namin, Panginoon, na mas maging dependent pa siya sa inyo. Maging, O God, O Lord, kay Tita Lourdes Saplit, Panginoon, na siya ay mahirap ng kumilos, O God. Hindi na po siya makalakad. We pray, O God, Lord, wala rin talaga imposible sa inyo, Panginoon, Lord, na siya po ay makakapaglakad pa rin, Panginoon. Sa kanyang mga pagpapacheck up, Panginoon, give the wisdom, O God, Lord, doon sa lahat, Lord, na titingin sa kanya, O God. Dalayan po namin, Panginoon, Lord, yung i-relieve mo siya sa anumang pain na nararamdaman niya, O God, O Lord. Comfort her, O God. At dalayan po namin, Panginoon, na kung anumang mga iniinom niyang gamot, Lord, gawin niyo po ito, O God, O Lord, na paraan, O God, O Lord, na siya po ay mapagaling ng mga gamot, O God. Lord, we also pray, Lord, for Sister Jera, sa kanya pong operasyon, O God, O Lord. We pray, O God, Lord, ikaw po magbibigay sa kanya ng schedule, O God, O Lord. Dalayan po namin, Panginoon, na palakasin mo po ang katawan ni Ate Jera. We pray, Panginoon, na yung favor sa pagsischedule, Panginoon, ay mas-schedule na po siya sa kanyang operation at maging po sa kanyang trabaho, God, O Lord. We pray for your guidance, for your wisdom, Lord. At dalayan po namin, Panginoon, your will be done, O God, O Lord, sa kanyang buhay. Lord, maraming pong salamat sa inyo, God. Dahil alam po namin, Lord, ikaw ang Diyos, Lord, na sumasagot ng bawat panalangin. Lord, sa anumang, Panginoon, na panalangin meron ang bawat isa ngayong gabi, Lord. We pray, Lord, for any unspoken prayers. We pray, O God, O Lord, na ikaw, Lord, ang kumilos sa bawat panalangin ito. May your will be done sa lahat ng concerns ng aming mga kapatid. At dalayan po namin, Panginoon, na
lahat kami, Panginoon, ay patuloy na mananabik o na manalangin, O God. Lord, muli kami nagpapasalamat, O God, O Lord, sa gabing ito, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa aming narinig na salita. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal na nagbibigay sa amin ng seguridad. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng stability. Maraming salamat, Lord, for your purpose in us, O God, O Lord, dahil nagbibigay sa amin ng serenity, Lord. Itanim mo po sa aming puso ito, alalahanin namin palagi, Panginoon. Maraming pong salamat. Lord, sa aming pong paghiwa-hiwalay ngayong gabi, ikaw po mag-ingat sa bawat isa. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng masarap na tulog, O God, o ng kapahingahan, O God. Dalayan po namin, Panginoon, yung kalakasan po ay i-restore nyo, Lord, upang kami po ay magising sa kinaumagahan, O God, o may saya, may galak, at bagong pag-asa na nagmumula sa iyo, Lord. Maraming pong salamat. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Praise God. Magandang gabi po. May additional announcement po tayo. Okay. See you on Sunday po.
Lord.